Hello Oo. everybody! Ayan, meron naman kaming interview ngayon, Welcome back to regular programming. Ayan Correct. every Friday na to. Every Friday, makapanood na po kayo ng mga interview. Masustain ba to, Mark? Until when? Huwag tayo Basta magbitiw ano. nga ng mga ganyang salita, Mark. Hindi natin Basta mag-email kayo sa spotpinoy@gmail.com. Magkwento lang kayo kahit mga 5 or 3 Kumbaga konting background. background. Yeah. Tapos re-replyan namin kayo. Yun. Okay, nako, Gusto ang nyo. ating guest, yan, kaspat din natin to. Alam ko nanonood dito ng ating mga channels. Maraming salamat sa kanya. Nakita nyo naman, ang kanyang pangalan, baka hindi sa inyo pamilyar. Pero baka pamilyar sa inyo ang kanyang vlog. O sige, ipapasok ka. Welcome, Jerwin Capili, aka Kamamaw Vlog. Hi, Jerwin. Jerwin. Ayan, naku-confuse ako. Tatawagin ko na namang Jerome. Jerome. Yan. Para kabado ka. Huwag kang kabado, Jerwin. Relax lang, relax. Mataas ang respeto ko sa inyo. Mataas ko kayo pinapanood. Kaya parang medyo nervous ng konti. Huwag kang kabahan. Ano ka ba? Tinan mo ang seryoso ng sagot niya. Wag mo muna kaming respetuhin, lalo na kaming dalawa niya. Oo. Si Ina ang karespeto. Hindi din. Ano ba? Si Ina. Bago po siguro magsimula yung vlog, sasabihin ko lang po yung kayo pong tatlo is pinapanood din po kayo ng mga katrabaho ko. Wow, talaga. Wow, Saan ka talaga, nag-work, ate. Kamamaw? Shout out natin yan. Opo, si Ate Inandalong, paki-shoutout po si Christian Magisa. Magisa? Hi, Christian Magisa. Nasaan ka man sa Saskatoon? Sana maging dalawa ka na. Yan. Para hindi ka na mag-isa. Yun, Rice Velasquez, kay Rainier Hoco Mercado po. Naku, Rainier Mercado, kapangalan mo pa yung muntik ha. Isang letra lang, Rainier, shoutout sa iyo ha. Thank you. Po siyang natatawa sa mga joke nyo. Yung sabi po niya. Ay, nanonood po sila ng Wala. Siyempre ako po. Kay Mark. Walang iba po kundi si Kamamaw para madalas po. Yeah. Nagalaw kompleto si Ricardo, di ba? Kamamaw Vlog, maraming salamat. Magaganda yung mo ha. Jerwin, magaganda yung vlog mo, no? Opo. Ayan, pakita natin yan. Kulang ka lang sa, kaya, di ba? Kasi usual yan, kuya. Nagbibreed po ako ng aso dati. Okay, oo. Nagbibreed po ako ng bully dati. American bully po. Dati sa Pilipinas? Dito po. Nice! Actually, katabi ko po yung isang alaga ko. Pakita ko sa inyo. Ito po, nakabantay po siya kanina. Wow, laki! Opo. Nag-champion po ito sa ABKC show sa Calgary. ABKC show, American Bully Kennel Club po na para bang passing show po ng mga aso. Nag-champion po siya. Nice! Ang galing champion. Opo. Oy, teka, may nag-e-echo. Kanino yung naka-on na? Ayan yata. Ina. Yung... Rina. Sa kanya ba? Hindi, sa'yo. Yung tinignan mo yung channel niya. May Yun, So, ano na yung ginagawa mo pala yan, Jerwin? Opo. Bali po nagbibreed ako ng American Bully talaga dito. Parang mahilig po kasi ako sa aso sa Pilipinas. Parang May-imagine ko kung gaano kamahal yan. Parang thousands of dollars siya. Actually, dapat po si Kainags ay merong papi ko. Kaso nga lang, hindi kami nagkasundo sa presyo. Kaya po, hindi siya nagkaroon. Okay, teka. Ano ang pagkakaiba ng American Bully sa Pitbull? Magkamukha sila, no? Actually po kasi yung American Bully is parang siya, kumbaga parang sa pagiging sa science po ba, parang siya, kumbaga, Minodify siya. Halo-halo siya. Tama po. Yan. So, part ng genes ng lahi ng American Bully is yung Pitbull. Mga terrier na aso. Ay, itsura po niya, mukha siyang Pitbull. Tapos yung katawan niya parang bulldog. So parang pinagsama-sama siya. Ayun, kaya American Bully. Opo. Kasi yung bulldog na, American Bulldog na aso, yung malaki yung mukha na busangot yung niya. Bilog yun, gano'n. So yung kapal niya nakuha sa bulldog, tapos yung masculine na katawan niya nakuha sa pitbull. Parang ganun po siya. Yun, Teka muna, pag-breed yan, naging racket mo na rin, hobby, Parang magastos ganun ba na yan rin po. ginagawa? Dagdag gastos mo rin yan.
Actually, ano po, kahit papaano naman po, like for example, Kumikita. lang. Kaya po, 7 yung puppies ko. Ilista nyo na po parang yung dalawa, ina yung gastos mo, parang ganun po. Yung presyo Oo. ko para opo. Ayos na pala. Oh. Paano, ano ba, lagi bang sold out yung mga pag nagkaroon ka ng puppies? Opo. Sa vlog ko po, sa mga nanonood ng vlog ko, doon siya nauubos. Halos lahat nung ano po, lahat nung Oo. doon po siya Bumibili. na sold out. Opo. So, ibig sabihin, maganda rin yung kitaan pala kung ano. Sa isang taon, mga nakakailang puppy ka? Actually po, every year isang breed lang ako. Kasi medyo busy din sa trabaho si Miss, tsaka ako po. Kumbaga nagsasalitan po kami pag nag-aalaga kami ng aso. Opo, mahirap din po. Ayan, no? At yung mga aso. Meron din tayong subscriber sa Spot Pinoy, si Henry Agapito. Naggaganyan din siya sa US. Yan. Sa US ba siya? Oo, yung nananalo din sa mga competition yung mga ganyan niyang aso. Binibigyan niya ako ng isa. Ang problema, hindi ko naman makuha. Teka, mahilig ba kayo sa aso? Ikaw ba, Inay, mahilig ka sa aso? Oo, lumaki ako ng mga puro aso. Kinalakihan ko maraming aso. Buti ngayon, hindi mo naisip magkaroon. American Bully. I had an American Bulldog. Ayan. Sa Pilipinas. Yes, mahal nun sa atin, di ba? Ayun. Meron din akong Shar-Pei noon. Medyo kamukha na rin nila, no? Yung Shar-Pei. Makulubot. Oo, yung ano. Okay. O si Di Pano, usapang Canada naman tayo, no? Oo nga. Nag-usapang bullies tayo, eh. No? Masarap mag-share ng buhay sa Canada, mag-inspire po ng mga tao. Oo, yun, no? Ang tanong, paano ka nakarating sa Canada? Yun ang unang tanong lagi. Oo, basta ba nag-decide na pumunta rito, di ba? Oo. Actually po, nagtrabaho ako sa TGI Fridays po nung nasa Pilipinas ako. So, bali, 5 years po ako sa Glorieta and then 6 years po ako sa Malate. Sa Malate branch po. Okay. So, bali ang nangyari kuya is, alam mo naman, pag TGI Fridays po kasi usual, yung mga like parang ano ba yan, bar? 2,000. Opo, resto bar po. Oo. Opo, American resto bar po. Okay. So usual po kasi ang uso dati, nung bago pa mag-Canada ang uso, is parang mga barko-barko po. Oo, totoo. Ayan. Puro barko ang kumbaga nagagaya po yung mga kasama mo pag yung, kumbaga yung nahilog na po doon sa trabaho, like 5 years na sila doon, ibabarko sila lahat hanggang sa naging, in demand yung Canada. So automatic po siya. Doon sa ina-apply namin sa Pilipinas, parang ang dating po, pa nag-apply ka doon sa, banggitin ko, okay lang pong banggitin ko. Oo, sige. Ay, sa Mercan po. So, pag nag-apply ka sa Mercan, para bang lagi kang inuuna, pinaprioritize kapag galing ka sa TGI Fridays. Parang ganun po bang nangyayari. Okay, oo. Okay. So, nagsiman ka muna? Ay, hindi po. Sa talaga, sa lang ako. Doon lang, sa ganun lang yung experience mo umikot. Okay. Ang bansa mo, Canada na. Canada rin, parang parehas. Opo. Pero nagkatar po ako before kaso umuwi ako. Kaya nakat siya ng 5 years sa Glorieta tapos 6 years sa Malate. Oo, so basically, nung nag-apply ka sa Mercan, ang target mo ba magbarko, parang ganon? Ay, hindi, talaga, Canada na. Canada na talaga? Canada na talaga siya. Oo. So what pathway did you take? Paano ka nakarating ng Canada mismo? Actually, work permit po ako. Work permit nasa bartender, parang ganon? Server po. Waiter. Bartender. Dati may ganung no? Galing. Nasa rin siya, Mark? Ano bang tawag diyan sa inyo, Mark? Yung SINP. Hindi, yung nasa customer service ba? Food and beverage. Beverage po. SINP. Okay, so pagkatapos, paano yung naging journey mo sa actually po, ang tagal din po, parang inabot din siya ng 5 years dun sa Mercan yung papel ko. Sobrang, alam niya po, Tagal. As in po yung talagang, matagal po. As in talagang parang, nasa sa ina kung matatag ka, kung talagang desidido ka sa in-applyan mo, talaga hintay ako. Halos dumating na po ako sa point na ipo-pull out ko yung papel ko sa Mercan dahil nga hindi nga po ako magkaroon ng employer. So, tinry ko mag-apply din sa ibang agency. Oo.
So siguro in God's will talaga, hindi niya hinayaang kunin ko yung papel ko sa Mercan. Talaga si Mercan yung magpapaalis sa akin. Parang alam niyo po yung gano'n. Talagang may way talaga na hindi ko kukunin, hindi mo kailangan tanggalin yung yung mga papel mo sa kasi usual pag pinasa po sa Mercan, original na yun eh. Requirements. Opo. Paano ba yun? Kasi okay, nagpasa ka sa kanila ng papel. Pagkatapos, paano yun? May babayaran ka ba? May tinatawag? Kasi pagkakaalam ko yung iba may retainer's fee. Actually, sinasabi nila, nung panahon ko talaga, pag nagpunta ka sa Mercan, makikita nyo talaga no placement fee lang, something lang. Okay. So, ang ginastos ko lang po talaga is dun sa mga requirements ko lang. Medical. Okay. Ibig sabihin, Mercan, iba na yung Mercan ngayon. Parang consultancy agency na yung dating yata nila eh. Hindi na agency na nagpapaalis lang ng libre. Bale, ang nangyari sa akin, parang sinagot ni employer lahat po. Kailangan ganun talaga So ano naging employer mo? Ano ang employer mo na nahanap ng Mercan for you? Berry Barn po. Bale, yung Berry Barn is parang isang tourist spot dito po sa Saskatoon. So, malapit siya sa river, tapos restaurant talaga siya, tapos at the same time, yung paligid niya is parang berries talaga, pananim po ng berries. So, talaga siya, kumbaga, every year nag-harvest talaga sila ng berries, tapos yung berries na yun yung siniserve nila dun sa restaurant. Kasi usual po ang tinitinda or mga item na dun sa Berry Barn is like waffle, pancakes, yung mga pan-toppings po sa pan-topping sa mga gano'n, yun po. Teka, 5 years. Okay, Lamia ka nga pala. So, under ka ng work permit nung dumating ka sa Canada. Nung time po nun. LMO po. Nung time LMO pala. LMO. Opo. Dumating si Jerwin. Tama ba? Nako-confuse naman ako sa si Jerwin po. 2014. Okay, that's an important period kasi at that time medyo napilitang mapauwi yung ilang mga temporary foreign workers. No? So, isa ka ba sa mga batch, kabilang ka ba sa batch na tipong nagpuntahan na mga yun sa Canada matapos magsialisa ng marami? Ay, hindi po. Ang nangyari, ahead of time kami ng 1 year bago po nagka-problema yung parang passport dati. Nauna po kami dumating ng 1 year na bago po nagka-problema. Buti hindi kayo nakapauwi. Opo, hindi po. Awa ng Diyos. Awa po ng Diyos. Tsaka yung kontrata ko po sa Berry Barn is seasonal. Paano yun pag walang trabaho? Paano yun? Paano ba yung sistema ng seasonal? Umuwi po kami ng 6 months dati. Walang bayad? Wala pong bayad yun. Pagkatapos? Babalik kami. Like for example, ang bukas po kasi ng Berry Barn kasi nga April to December 22 lang ang bukas niya. So, like for example, nagsimula po kami ng April, October pa lang nung first year namin, umuwi na kami ng Pinas. Tapos balik na lang uli kami ng April. Ganun po kami dati nung Paano? Pag umuwi ka mahirap pala, di ba? So, ilang taon mong ginawa yung ganung sistema? Actually po, parang dumating sa point na parang 2 taon lang. Kasi yung pangalawang taon, natuwa sa amin kasi wala po kami magkakabatch, kasama na po yung subscriber niya si Rainier Mercado. Nung pagbalik namin is parang natuwa sa amin yung employer, tapos binigyan kami pagkakataong makapag-apply ng permanent resident po. Okay. Pero hindi mahirap yun, yung pag umuwi ka, wala kang panggastos. Paano yun? 6 months ka walang. Yun po ang nangyari. Yung 6 months mong inipon, pag uwi mo, yun po yung budget natin. Buti hindi ka nagsama sa ganung setup kung 2 years, no? Opo. May ganun pala, 6 months lang. Ayun, 6 months. Parang seasonal po siya, siya. Pero guaranteed yung return mo after another 6 months. Opo, kasi ang naman po, kasi 2 years naman po yung kontrata namin eh. So, automatic siya. Opo, 2 years po contract nun eh. 2 years, pero lumalabas na parang lang yun. Isang taon lang. Oo. Parang ganun po. Pero even though, pasok ka pa rin bilang mag-apply ng PR. Ang ginawa naman po ay para may twist din po sa kwentuhan. Ang ginawa ni employer para makapag-apply kami ng permanent resident is inopen niya ang Berry Barn kahit na sarado po. Parang may pinagawa po silang iba sa amin para mag 1 year yung ikot ng Berry Barn na
na nakabukas siya, na nag-ooperate siya, na nakapagtrabaho kami. Opo, kumbaga nag-adjust talaga sa employer para sa amin. Wow, ang galing. Oo, ang galing na employer, no? Opo. So, paano nangyari naman? Okay, nag-extend kayo hanggang 1 year? Bali po ang ginawa namin is marami din kumbaga ba syempre po server ako. May mga times yung kasi nga sa barn yun eh. Barn po siya eh. So yung trabaho sa labas, kami po ang gumawa. So Kayo hindi na rin kami yun, nagreklamo. Di kami nagreklamo. Ang mahalaga, ma-PR kami nung time na yung kahit na may times na parang, syempre server po ako. Minsan na-experience ko, natatawa na lang ako pag naalala ko. Nagbubungkal kami ng mga dahon sa labas kasi nga berries po yun, di ba? Yung iba, minsan nagkakarpentero kami. May times na pag ang restaurant ay nagiging busy, papasok kami, tatawagin kami. So pawis na pawis talaga kami, Kuya Rice, Kuya Mark. Pawis na pawis kami. Talagang hilamos lang, punta na sa restaurant agad kahit putik-putik pa yung sapatos namin kasi dito sa Canada wala naman pong yung parang arte-arte ba. Opo. Hindi nyo ba naisip na parang inaabuso tayo na ito, hindi na natin trabaho to, ginagawa pa natin, hindi ba ganon? Marami naman po syempre nagsasabi ng ganun sa amin. Pero syempre yung mentality ko ba, kasi ako kung isipin kung nasa Pinas ako, hindi ko na makikitain po yung kinikita ko dito. Yun. Opo. Sa bagay, no? For permanent resident naman, di ba? Kahit ako. Opo, tama. Parang give and take lang po ba? Oo, tutulungan nyo ako, tulungan ko kayo. Parang tama po. Sa bagay, miski ako ngayon, no, let's say, may pinapagawa sa akin, labas na sa trabaho ko. Ngayon, o sa mga previous job ko, kahit parang labas na sa trabaho mo, parang okay, gawin ko na. Alimbawa, naglilinis ako, di ba? I mean, sino magbabayad sa akin ng, let's say, $17 or $19 sa pagwawalis per hour? Di ba? I mean, mas magaang to kumpara sa iba na alam yung ganon. So somehow, na-appreciate mo pa rin na kahit ganon yung ginagawa mo, is malaki pa rin yung kinikita mo, di ba? Sa yung time ko po dati, parang $11.25 per hour lang po tayo nun. Oo, ganon dati. Pero ako naman, talaga. 1470 yata yun. 1470. Sa'yo, Mark, yung dumating ka? 1470. Baba. Pambihira, teka lang. Nung dumating ako dito, pare, 2018, ang minimum dito sa Quebec, parang 12 lang yata 2018 na yun Ibig sabihin, ganun kabagal yung pag-angat ng nung sweldo taon-taon. 14. Kasi sa amin dati meron kami union. Tapos medyo mataas kami sa sa ano ba to? Sa minimum. Sa minimum. Mas mataas ng konti pa yung sa minimum. Pero nung nakasabay ko, kwento ko lang nandun sa Pilipinas Di ba may parang pidos yan? May kasama ka sa mga papuntang Canada. Pagtingin namin dun sa meron doon kaming kasama. Electrician. Di 1470 nga yung sa amin nakalagay. Pag pinakita niya yung sa kanya, 41. Kabaliktaran nung 14. 2013 yun sabi ko, wala. Sabi ko gano'n. Ilan na yung katumbas namin doon sa sahod. 41 no? Electrician. So, Jerry, nagkano katagal bago? Ano ba yun? Nung nag-Canada ka, may pamilya ka na? Actually po, sabihin natin, may anak akong dalawa sa Pilipinas. Nung bago ko umalis. And then, dito na lang po ako nakapag-asawa. Pero yung napangasawa ko, taga sa Pilipinas din po. Oo. Tapos, kinuha mo na lang sila. Sinabay mo na sila sa application ng PR mo. Yung sa anak ko po, nakasabay sa application pero hindi ko pa sila kukunin. Hindi ko pa kasama yung dalawang anak ko dito So, naka-declare lang siya just in case po na i-apply ko sila. Hindi pa ako mahirapan. Hindi mo talaga sila sinabay sa application mo? Hindi, parang ang dating nakasabay pa rin siya kaso nga lang parang may kasunduan kami nung ex ko na parang pipirmahan niya to pero hindi niya muna bibigay yung bata, parang ganun po. Pero naka-declare sila. Parang just in case na gusto mo nang kunin. Kasi pag hindi po naka-declare, mahirapan na po talaga. Yun yung sasabihin ko kailangan pag may anak kayo, i-declare nyo. Marami akong kakilala na hindi nila dineclare yung mga anak nila. Nagka-problema sila sa pag-aayos ng PR nila. Talaga? Kaya, declare nyo. Baka kasi masisilip yun
okay, may issue na ganito, no? Share ko na rin muna habang nandito tayo sa usapan na to. Na, okay, nandito yung magulang. Ngayon, pinasok niya yung PR ng mga anak niya. Kasi, para po sa mga hindi nakakaalam mga Dreno, up to 21 years old, pwede nyo i-apply ng PR, isabay nyo yung anak nyo sa inyo as long as na financially dependent sila sa inyo. Di ba? Mapatunayan nyo na financially dependent sila o kaya mga nag-aaral pa sila. So, yun nga, yung anak niya nasa Pilipinas, I think, let's say, 18 years old mga Dreno, pero may anak na. So, kung hindi declare na may anak na yon, chances is baka mahirapang magkaroon ng komplikasyon yung application ng PR nung anak ng isa. So, ang ginawa, hindi muna i-declare na may anak na yung anak niya. Nakapunta na rito yung bata, di ba? Ngayon, iniisip ngayon kung paano kukunin yung anak nun nandito sa Pilipinas. Kasi nga, ang declaration niya is binata siya. Wala siyang anak. Yun. Di ba? That's misrepresentation in a way. Mahirap yun. Mahirap. Kaya nga sabi naman nila, may nag-advise sa kanila na, hindi, tsaka mo na pag PR ka na, pag establish ka na sa Canada, pwede mong sabihin na, may anak pala ako, hindi ko lang dineclare. Ganon? Pwede kaya yun? Baka madali ka. Baka pwede, but it might affect naman yung niya for citizenship. May ganun pa ba? Baka doon matanong. Parang yun, sinabi ni Pero yung, ang iniisip ko doon talaga, medyo parang gusto kong balikan, Jerwin. Yung 6 months, pagdating mo ng 6 months, wala kang trabaho. Paano yun, no? Wala po. So, ang nangyayari talaga po, pag walang parang tiis-tiis na lang po ba? Kasi talagang kailangan mong, ito talaga yung kontrata. Wala namang, hindi ka naman po pwede magreklamo na about dun sa mga pinirman mo. Ito talaga yung kontrata na nakuha mo. Kaya ito lang yung pwedeng, trabaho mo. Pero kahit paano po, yung seasonal na yun, like for example, may mga kasama din tayo dito na yung iba galing Alberta, yung iba nga nagsiuwi na ng Pilipinas kasi hindi sila na PR. Tapos kaming seasonal, kami pa yung na PR. Di ba po? Baka mas masipag kayo sa kanila. Hindi, yung iba po na kabatch ko na nasa Alberta. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon magpapapil. Yun nga yung yung time na yun yung nagkakahigpitan nga. Okay. Pag naka 4 years ka, pag hindi ka na PR ng after 4 years, uwi ka. Yun yung rules na yun. Dito ako curious, sa pagkuha mo ng mga anak mo, Jerwin, no? Kumbaga, kasi sabi mo nga may pirmahan kayo ng asawa mo. Kasi kung underage yung anak mo, kailangan nga pumirma ng asawa mo para madala mo yung mga anak mo sa Canada, no? Opo, bali ang nangyari, pumirma siya na i-declare ko, pero hindi ko po sila kukunin. Parang ganun po yung naging usapan namin. Kasi kung di siyang pipirmahan, ma-i-standby yung application ko sa permanent residency. Kasi kailangan nila yun kasi naka-declare na po yung bata. Po. So, hindi mo isinama sa application yung nanay ng mga anak mo? Ay, hindi po. May ibang family na po kasi siya. May ibang okay. Maybe, were you married? I don't think they are married. Hindi po. Yung misis ko ngayon, yun po, married po kami. Yun. Pero yung sa dati po, hindi. Okay. Kasi tama yung ginawa niya. Tama yung ginawa niya. Tama yun. Tama. Oo. Kasi may mga istorya po na para po sa iba, na kumbaga may mga, medyo nagkakalabuan yung mga magulang, pero ang sistema, dahil underage yung bata, parang ginagawang hostage nung nasa Pilipinas na hindi ako pipirma dyan hanggat hindi ako kasama sa application. Diba? Dalhin mo ako sa Canada. That's the only time na pipirma ako. May ganun akong istorya na nakausap mismo, ganun nga, na kinuha niya, tapos pagdating dito, umalis na rin din. Sinama lang talaga. Basta madala mo lang siya sa Canada, yun lang yung purpose noon, di ba? Mabait pa rin yung asawa ni Jerwin. Okay. Yung ex, ha? Sige, wag na natin. Baka may sariling mga storya yata. Pass na yan. Pass is pass. Siguro na, alam mo yun, ayaw na i-share ni Jerwin atin. Ano, naging PR ka na? Did you stay on with your employer dun sa Berry Farm? Ano nangyari? Actually, Berry Barn po. Actually, nag-stay ako ng 8 years dun Since nung dumating po ako. Wow! Paano na yun? Seasonal pa rin? Paano yung naging sitwasyon nun? Nung PR ang nangyari po is, syempre po nung na-PR ako, nagkaroon ako ng, bali po,
kwento ko na lang din pala, habang ina-apply ko yung permanent resident ko dati, which is yung papel ko po is restricted. So, ginawa ko, may mga kakilala tayong Pilipino dito na nag-aayos ng papel. So, syempre, gusto kong kumita ng extra nung time na yon. Yung restricted ko, pina-open work ko muna po while waiting dun sa application ko sa permanent resident. So, nakapag-apply po ako sa iba. Yun. Parang rumaraket ka habang off-season. Opo, tama pong gano'n. Kaso may senaryo din pong nangyari sa akin dati na nagkamali po ako ng calculation. So, ang nangyari, nung naka-open work permit po ako, padating na CPR, yung padating na po yung yung bitawag na, kalimutan ko yung tawag din. Basta yung after po nun, tas mag-exit ka na, parang gano'n. Ang nangyari po sa akin, hindi ko siya binalik sa open work sa restricted. Dapat ibabalik po pala kasi yun yung nakalagay na sa application mo sa PR. Oo, tama po. Oo. Kaya nangyari na bakante ako ng 2 buwan na hindi ako pwede magtrabaho. Kasi kailangan mong ibalik sa restricted. Kailangan ko ibalik sa restricted. Tama po. Yun ang pagkakamali ko. Hindi ko siya nabalik nung padating na yung PR ko. Kaya ang dating, hindi po ako pwede magtrabaho dahil ako rin natatakot din po ako baka mamaya mahuli ako, masilip ako, mapurnada pa yung permanent. Pero naka-open work permit ka naman, di ba? Lang po, pinapalit ko lang siya. Pero yung application sa permanent resident o nung pinasok ko, restricted po yung nakalagay na work permit, hindi siya open. Opo. Ganun po yung nangyari. Okay. May complication nga, no? Opo. Kaya dapat talaga pag ganoon, kung sakali magpa-open work permit ka, ibalik mo sa kung ano talaga yung nakalagay nung in-apply mo o pinasa mo yung papel mo sa ano. Oo, kung paano ka nagsimula, medyo okay. Matagal din ang tinanggal mo dun sa Berry Bar. Bar. Ikaw lang ba? O lahat kayong 8 tumagal doon ng ganung katagal? Actually po, si Rain, yung isang kasama ko, until lang nandun pa rin siya nagpa-part-time. Wow. Talagang great. Kaya nga sabi nga, misa po, niloloko ko siya rin, sabi ko, Rain, ikaw atang tagapagmana ng Berry Barn. What led you to leave? Ikaw, bakit mo after 8 years naisip na time to move on na from Berry Bar? Ayun, syempre po, medyo nagkakaedad na tayo. Parang medyo, kumbaga syempre habang nagmamatured ka, parang lalo mong iniisip yung kapakanan ng pamilya mo. So inisip ko po, kasi server ako, although sabihin natin server ako, malakas po talaga ang tip doon, lalo pag summertime. Like for example, i-share ko na lang para at least po maano lang. Give us an idea about the tips, if it's okay. Usually everyday, 150. Mahina po yung 150. A day? Wow! Ano ba yung centralized? Ano po, personalize siya. So, automatic po siya. Yung total tip ko ngayon, yung 15% nun is tip for the kitchen. So, 85% po yung akin. That day, makukuha niyo po yung tip niyo. Wow! Minimum na yung maliit na yung 150 a day. Extra on top of your pag summertime po yun. Pag summertime siya. Pag summer. Oo, kalakasan talaga. Pag mga Mother's Day, yung mga Thanksgiving, 500 plus po minsan naka-experience ako. Wow! Oo nga, kaya pala marami ka na naiipon pag uuwi ka. Siyempre, iniipon mo yun kasi ganun din ba kapag off-season, pag hindi, yan ang problema. Kasi nga yung ang salary ko before is $11.25 per hour lang. Baba, no? So, doon ako ganun bumabawi. dito no? Sa mga server, minimum talaga ang sahod. Pero bumabawi talaga sila sa mga tips talaga. Kaya marami pa rin talagang gano'n na trabaho kasi bawing-bawi sa tips eh. Bawing-bawi. Kaya yun nga po, Ate Ina, nung na-realize ko, sabi ko, aanin ko yung tip kung wala naman akong makukuha o wala naman akong benefits na magagamit kung tatanda na ako, di ba? So, lumipat po ako sa warehouse. Nagpalit na po ako, nag-ship na po kasi nga sa Pilipinas, server na ako ng 11 years tapos dito 8 years pa. So, parang half of my life po, server na ako. Parang sabi ko gusto ko ng career change. Parang gano'n. Career change po. So, napili ko yung warehouse dahil yung time na yun, naririnig ko, medyo maganda yung sweldo, tsaka yung benefits po talaga. Maganda siya kasi covered yung family mo. Oo. So, paano yung naging transition mo? Naging madali ba? Basta nag-apply ka lang, gano'n, o kailangan mo mag-training? Ano naman po, actually, may training naman siya dun sa
sa Kumpanya. sa kumpanya. Pero nung time na yun, nung nag-co-op ako, hindi pa rin po ako umalis sa Berry Barn. So, nagtatlong trabaho po ako dati. Wow. Opo. Bali po, mag-work ako sa co-op ng 7 o'clock hanggang 3:30 ng hapon, and then 4:30 to 8 o'clock po ako sa Berry Barn, and then nagki-cleaning po ako ng 10 to 1 o'clock ng madaling araw. Grabe. Ganun po yung schedule ko dati. Grabe, ano nangyari? Bakit magtatlo? Oo. Kasi ako po kasi hindi naman po kasi galing ako sa mayamang pamilya, talagang galing po ako sa hirap. So, as of now, until now, kumbaga po yung support ang binibigay ko, nagbibigay pa rin po ako sa magulang ko. So talagang parang nagdaan ako sa butas ng karaan. Hindi ko nga po in-expect na makakarating ako dito eh. Yung dumating po ako kasi nung bata ako, para bang syempre po mahirap lang ako. Parang nabubuli po ako nung bata na syempre yung iba mga anak mayaman. Tapos ngayon makikita mo yung mga nambubuli sa iyo, nandun lang sa lugar namin, tas ako nandito. Yung parang bago na ngayon. Ikaw naman mambuling sa kanila. Hoy, hindi bawal po tayo. Joke lang yan, joke. Okay. Ganun po yung nangyari. Matagal na rin si Jerwin. 2014 pa, di mahigit 10 taong na. Sa April 9 po, 11 na. April 9. Sa pinakamatagal to sa Saskatoon, no? Matagal, no? How has it been? Yan, looking back. Friday server. Kamusta ka na? Ano nang buhay mo dyan ngayon? So ngayon medyo kahit papaano kumbaga struggle pa rin po kasi nga parang 5 years ago ko pa lang nung nakuha si Mrs. nung time po ng pandemic. Okay. So December po sila dumating dito, nag-start ata yung pandemic January, parang ganun po. So kamunti ka na silang ma-stranded dun buti na lang po napaaga ng 1 month kasi kung na-late ng 1 month, ma-stranded sila sa China kasi China yung nila China. Opo, sa China sila buti na lang sabi siguro bigay talaga ni Lord na huwag sana magkaroong aberya. Pinaaga ko yung kuha. Kaya para parang may nagtutulak sa akin na kunin ko na agad. Kesa pag papalipasi ko pa isang taon. Kasi kung hindi, may stranded sila sa China kasi yun po yung kaputukan ng Oo, sa China tapos COVID. Oo. Ang tagal mo pala bago sila kinuha, no? Opo. Long distance pala kayo ni Mrs. for a while. Paano nangyari? Opo. Okay naman po kasi ako naman po busy naman dito. Alam niyo naman po yung mga tao dito sa Canada, minsan hindi mo na mamamalayan yung oras eh. Parang ang bilis ng oras sa atin, minsan pagpasok mo mamaya day off mo na. Tapos yung day off mo parang kala mo 5 hours lang, pagtaas ng 5 hours babalik ka na naman sa trabaho. Parang gumising ka lang, natulog ka. Tama po. Ganun siya kabilis yung transition po. Parang sa akin baliktad eh. Iniintay ko yung day off ko ng 5 araw. Ang tagal. Pagka day off ko, napakabilis. Babalik na naman kaagad. Opo, ganun po. Ay, kaya po nagtatlo akong trabaho, busy, na lang ako. Ipinukpo ko yung oras ko ang way of thinking ko, habang ako pa lang, magtrabaho na lang ako na magtrabaho. Kasi katulad yan po ngayon, dumating na si Miss, medyo nabawasan na. Isa na lang po trabaho natin ngayon sa sa warehouse na lang. Parang si Inags pala ito, no? Habang solo ka pa, kayod lang tayo. Ay, idol na idol ko yan po. Idol na idol ko yan. Si Inags. Bagay, siguro ganun talaga diskarte, no? Nakauwi ka na ba ng Pilipinas ulit? 6 years ago po, nung nagpakasal po ako. Tagal na. Opo. Pero before, unang 3 taon ko po dito, every year umuwi po ako. Wow. Kasi nga naman seasonal di ba? Opo. Libre yung pamasahe, parang ganun. Parang mura ng pamasahe pa rin, no? Opo, parang 1,200 lang balikan pag Saskatoon po Magkano? 1,200 po siya, import na po yun. Ngayon, magkano na ba dyan? Parang times 2 na po yata. 2,000. 2,800, ganon. 2,200, 1,900. Nung pumunta kami dito, one way, 700 ticket namin eh. One way 700. Mahal yun kasi nga one way lang, di ba? Dalawa kayo. Hindi, isang tao pare. Oo. Tapos nung bago mag-pandemic, pauwi kami noon eh.
bago pumutok ng gusto yung pandemic, no? Ang ticket lang nun, pare, 1-2. Di ba? Gano'n naman yung presyuhan, 1-2, 1-3. Ano yun? Ano na yun? Round trip yun. Round Round trip. trip na yun, pare, oo. Ngayon, 29. Wala. Ang katwiran nila, nagtaas yung pamasahe kasi nga, hindi nila pinupuno yung eroplano eh. Di ba? May bakanting isang seat eh. Kaya kailangang ma-compensate yun, kaya nagtaas sila ng presyo ng ng airfare. Ngayon, puno na uli yung eroplano eh, ba't hindi bumababa ang presyo? Oo. Wala na po, mataas na talaga. Bumabawi naman daw doon sa pandemic. Sa mga lugi. Mga gastusin, talagang mahal na rin po. Laki ng tinaas ng mga ano. Nung panahon ko po, nung sabi natin po medyo, nabot ako pa yung kay Harper, ang baba pa, even yung gasolina, ang baba po. Ngayon, wala na lang, pag sumweldo ka, parang dumaan na lang po sa sa kamay niya o kaya sa mata niya Ganun siya kabilis Kumusta naman ang kumbaga, Jerry, kung di mo masamain, kumbaga, nagpundar ka ba sa Pilipinas? Actually po, medyo may nabili tayong lupa sa Pinas. Tapos nung time ko po talaga, nung binata pa ako, talaga po ako, talagang kumbaga lumaki kasi ako nang wala ako. Pag meron ako, binibigay ko po sa mama ko lagi. Like for example, kahit nung bata ako, nakaipon ako ng 20 pesos lang. Pag nilambing ako ng mama ko, yung inipo ko ng 1 linggo, binibigay ko sa kanya. Ganun po ako Hanggang sa ngayon, ganun ako sa magulang ko. Ngayon po yung napundar kong lupa, binigay ko sa kanila. Tapos nung time po na binata pa ako, nung kakahiwalay ko pa nga lang po, sabi ko po hanggat binata ako o hanggat single ako, lahat ng kinikita ko, binibigay ko po sa magulang ko. Napagawa ko yung bahay namin sa Hagunoy, lahat ng expenses o ginagamit ng pamilya ko sa Pilipinas, binibigay ko. Kasi po, baka mamaya pag sakaling mag-asawa ko, baka hindi ko na kayanin. Opo. Ngayon, sino na ngayon ang mahawak? Nang alin po? Ng expenses mo, ibang mama na siya. Para sa kumbaga maganda naman po itong yung pamalit. Dito po ako hanga. Dito po ako hanga sa misis kong to. Minsan nga po, may times na, kasi ako po, taong bahay lang ako, hindi ako masyado naglalabas Parang ang pakaramdam ko po sa edad ko, parang matanda na ako, hindi na ako party goer, yung mga ganun po. So, ang nangyari ngayon kami ni Mrs. Misan, siya na nagtutulak sa akin, lumabas ka naman, uminom ka naman sa labas, ginaganon ako. Okay naman po. Baliktad po. Di ba yung iba, pinagbabawalan, ako hindi po. So, pagdating po sa pera naman, nakahiwalay kami, pero kahit papano po, yung gas namin, inaano namin, ito sa'yo ngayon, sa akin naman ito susunod, alam mo yung ganun po. Pero yung bahay, and then yung insurance sa sakyan, ako po nag-handle nun dito. Tapos na rest, ipapadala tayo sa Pilipinas pag may extra po. Happy ka naman sa Saskatoon? O nag-isip pang lumipat ng probinsya? Minsan po may nagtanong din sa akin, sa isip ko kung lilipat ba ako. Kaso nga lang po, ang nakita ko, kasi dito naman po sa Saskatoon, nandito na lahat Ang mahirap lang po kasi malamig. Sobrang lamig dito. Tapos kahapon po, parang nag-winter storm pa, parang ang lakas ng ang lakas ng snow kagabi. Yun lang ang problema po dito, malamig. So nakita mo yung paglago din ng Filipino community dyan in a way. Marami na bang Pilipino nung dumating ka ng 2014 dyan? Before po, nung time medyo sakto lang. Pero may mga nagkukwento sa akin ng mga nauna po dito na parang kakilala nila lahat kasi nga bilang nila yung tao, bilang nila yung Pilipino lang So ngayon dami na rin po ngayon. Marami na po. Parang nakita ko yata sa vlog mo, nanonood ako ng vlog ni Jer Kamamaw. May samahan kayong tinayo dyan sa Saskatoon. Opo, yung Beijing Filipino Advocacy Corp po. Corporation. Wow, ano yun? Bridging Filipino Advocacy Corporation po. Parang siya, non-profit group. Parang siya. So, ang nila is para makatulong sa kasi meron din dito po, kasi hindi ko na nababanggitin yung pangalan, yung mga nauna. Parang hindi na siya masyadong active. So, may nakaisip na gawin yung grupo na to para makatulong po sa mga Pilipino kasi minsan may mga bagong dating, kung paano natin sila i-assist, yung mga ganun po. And then, like for example, may mga kakalala rin po tayo sa kagrupo natin na may mga
alam po yung kamag-anak mo balik, for example, kung magre-renew ka ng passport, instead na parang lumipad ka ng Calgary o mag-drive ka ng Calgary, pwedeng sa kanya ka na lang lumapit, tapos siya na yung mag-aasikaso ng ano nyo, nung mga pag magre-renew ka ng passport. Opo. Malaking bagay din po eh. Bali yung mga yung mga newcomer, tinutulungan nyo, yung mga bagong dating, mga ganon. Parang halos lahat naman po, kahit naman po yung matagal na dito, ang balak po talagang gawin nila is parang kung makakalikom ng pondo, kung may mga taong parang hirap na hindi makauwi ng Pilipinas, mga ganun po pa. Parang target nila kung gusto mo talagang umuwi ng Pilipinas, kailangan mo talaga parang emergency at merong pondo si baka pwedeng makapag-share para kahit paano yung ng Pilipinas. Aba, di okay Maganda yung unit nyo, di ba? Oo. Ngayon ba, mas maraming humihingi ng tulong, lalo na, alam mo na yung sitwasyon ngayon, baka natatakot sa status, yung mga ganun. Ano usually mga natutulungan yung cases? Actually, sa akin, bago pa lang po kasi siya, parang 2 months pa lang kami po na Kasi kaka-approve pa lang po nung namin nung parang namin yung permit, parang gano'n. Opo. So ngayon, magsisimula pa lang po kami na mag-ipon ng pondo, nagbabala kami ng mga kung ano-ano mga palaro, yung mga lalo na sa mga medyo may edad, parang gusto namin magpabingo, para makalikom lang po ng pera kung sakaling dumating nga po yung point na sinasabi ni Ate Ina, na baka biglang may mga lumapit, matulungan na po namin. So, syempre, hindi naman po namin magagawa yung kung hindi kami susuportahan ng Filipino community dito. Oo. So, kailangan din po na, Sino parang, kayo? Ikaw ang presidente? Ha? Ano po? Sino, ikaw ang presidente? Sino ang presidente? Ay, hindi po. Ano lang ako, kuya, parang media manager lang ako. Ilang ang inano ko. Hindi kaya ng powers ko yung talagang mag-handle ng, o kaya maging busy kasi ako sa trabaho, so wala akong time na parang maibigay ko talaga na nakatutok ako dun sa ano po. Oo nga, parang eto wala lang, kumbaga naisip ko lang na kumbaga malaki yung responsibility na iniisip niyo para, alam niyo yun, yung syempre, alam naman natin kung gaano ka busy sa Canada, di ba, na hindi ka makakapagpabaya sa trabaho kasi nga, alam niyo naman yung bills, dire-diretso di ba? Tapos yung responsibility na, alam mo, makatulong ka, parang, di ba? Fundraising, yung gano'n. So, kadalasan parang iano nyo na lang siya sa mga senior po ba? Yung medyo senior na talaga na, kumbaga mas malaki yung oras nila. Para marami silang oras. Opo, tama. Saka bira yung ganyan na, kasi dito sobrang busy tayo, tapos nabibigay nyo pa yung time nyo, na konting time, di ba? Para tumulong. Nakakatuwa yung ganyan. May mga, teka lang, may tanong ko nga kasi dito sa amin, merong mga asosasyon ng mga deno, katulad nitong PAMAS na tinatawag, Filipino Association in Montreal. Tapos meron ding, member ka ba doon? Member ka ba doon? Oo. Actually, malapit kay yan kasi meron kami ritong, sino ba to, si House Father, nasa parliament yon. Madalas yun, pag may okasyon yung mga Pilipino, nagpupunta siya. Kaya lagi siyang nananalo dito sa Montreal Yung gano'n, meron ba dyan, Mark? Kasi dito meron ding mga senior citizen ng mga Pilipino. Maraming asosasyon dito sa Regina. Ng mga Pilipino? Oo, marami. Marami din sa Toronto. Marami din. Marami. Marami rin na tumutulong sila sa mga, yun nga, yung minsan nag-aano sila yung sa passport, yung ganon, fundraising, mga ganon, tumutulong, marami. Nga pala, pag magre-renew kayo ng passport dyan. Nag-aano sila? Calgary po. Sa Jerome? Jerwin? Sa Calgary po ata. Yun po ata talagang yung pinaka main office sa Calgary. Pero may pumupunta sa Regina, may pumupunta sa Saskatoon. May tawag doon Parang parang siya, Kuya Mark, di ba? Parang kukunti lang, na limited lang yung tao na ma-assist nila. May slots lang, limited slots lang maaayos nila. Pagka magre-renew. So ayun, katulad po niya, kung may kakilala kami, tsuhin pa niya parang, di ko po alam kung yung president nung nung sa pag magpapayos ka ng passport. So malaking bagay, kung lalapit na lang kami dito, imbis na dumirekta kami doon, alam niya po yun na mas madali yung proseso. Nakakatulong. Lalo na mga emergency yung nilalapit doon. Baka may mga curious kung magagawa pa nila yung naging
pathway ni Jerwin? Mukhang malabo pa siguro sa mga panahon ngayon ano, na maging PR sila through that job. Anong palagay mo, Jerwin? Ayun sa akin nangyari po ngayon, talagang ano po, kahit ako po, sa totoo lang, pinapanood ko po kayo palagi. Pag, kumbaga, kailangan ko mag-update or kahit paano, hindi man po ako informative, masyadong mag-vlog. Ang ginagawa kong basehan talaga si Ate Ina po talaga pinapanood Naku, ko kay salamat. Omni News po. So, hindi naman ako kasing galing ni Ate Ina kasi, kumbaga, mano-nosebleed ka pag si Ate Ina nagpaliwanag. Isto. Hindi. Parang ano talaga si Ate Ina, matasang ano talaga niya, matasang ano kanya, respeto ko kay Ate Pero Ina. iba na, no? Hindi na yata achievable. Wala na po eh. Sadly. Wala na. Hindi Pero na. piling ko pa share ko na rin po, yung akin kasi is, nung time na nag-apply po ako ng permanent resident is, under ano po ako, semi-skilled. So parang tier 4 lang ako. Parang ganun po, tier 4. Yun na nga eh. So wala ngayon, na ang tier 4, talaga. you can't bring your spouse anymore. Wala na. Wala na po. Yun na nga eh. Mahirap na, no? Pero dati, paano kaya na-PR yung, marami yan sa ano eh, yung, seasonal din sila, yung mga lobster. Farm worker. Karamihan. Pero napi-PR Diba? talaga dati. Ewan ko lang ngayon Sa Atlantic provinces. Kasi nga, parang, sabi ko nga, meron silang certain, parang 1,620 hours, pwede ka na mag-apply ng pagka-PR. Yung ganon. O kaya, ewan ko kung anong pathway yung pag nakatapos ka mag-aral, sa university nila, pwede ka na mag-apply ng PR kahit wala kang trabaho, hindi ka nakapag-apply ng trabaho. Di ba? Siguro mga ngayon, wala na mga yan eh. Dati po, parang mag-English exam ka lang, self-tip. Kuha ka lang self-tip, pag nakuha mo yung requirements, yun na yun. Yun siya kabilis sa kapag yung... Ng iba, Jerwin, iba lang, ibang case lang. Magkano nagre-range yung mga bahay dyan sa Saskatoon? Parang ano siya, kuya, like, parang ano ngayon, nasa 500, parang gano'n, 450 to 500. Yung mga, hindi yung kalakihan, yung saktuhan lang po. Mga bago yon, mga bago. Bago po. Conforme pa rin po sa ano, sa lugar na ano nyo. Kasi alam niyo naman po, syempre dito, the more na mas tahimik o payapa yung lugar, mas mahal ang ano, mga bahay po. Mas mahal. May mga 200 mas mahal po. Meron po 200, pero po, pag natulog ka, gigising ka pa rin. Kasi hindi ka kampante. Nandun siya sa hindi masyadong lokasyon. Actually, yung bahay ko dito, Kuya Rice, inupahan ko lang po ito. Ay, nagkataon po kasi kaya dito ako umupa kasi nga yung sa aso ko po. Mahirap maghanap ng tatanggapin yung 2 aso mo. So, napunta ako dito sa parang hood po. So, parang nasanay na lang ako na mamaya yung sasakyan ko, basag na yung salamin. Ganun? Ganun? Marami po dito. Ibig teka, yung, paano ba yung lugar mo? Downtown parang ito yung ano ito yung malaking kuta, community? Opo. Ito yung kuta ng ano talaga ng mga ano talaga sindikato? Yung mga makukulit talaga po Yung mga hindi makukulit po yan. Opo. Downtown ba yan? Downtown? Hindi, malapit ako kuya. Malapit ako sa downtown. Sabi po ako, Giant Tiger kung taga-Regina po. Okay. Pero maraming loko. Marami dito. Na-experience ko pa, Kuya Rice. Lumabas ako, i-start ko sa sasakyan ko, sabi sa akin nung isang na taga dito, sabi niya, sasakyan mo ba yan? Sabi, sabi, gusto mo sunugin ko, ginanon po ako. Ginanon po ako. Wow. Pambira. Kaso nagkataon po ata nung Kuya Rice, medyo parang, share ko lang, medyo parang mainit ang ulo ko ng time na yun. Di sinagot mo, ano sabi mo? Sabi ko, sige, subukan mo at may kalalagyan ka sa akin. Pero kinabukasan po, nung nagkasalubong kami Ate Ina, nakayuko na siya, hindi na niya ako pinapansin. Minsan kailangan mo lang talagang parang nagdadarag lang, no? Nagdadarag lang po. Pambira. Alam mo, dapat din palang, sorry guys, go ahead. No, sige, dapat lalaban ka rin, di ba? Usapan din natin dito kay Jerwin, being a pet owner in Canada. Maraming curious sa topic na yun, Opo. Mahal yung po siya, mga responsibilidad ng isang pet owner dito, mas mahirap. Mahirap po. Like for example, kasi po, dito yung alaga ko po kasi ng aso, parang ang nangyari sa discarding ginawa ko siya,
para kasing anak ko to, para mga anak ko po yung alaga ko. So hindi ko sila nakakulong, nasa bahay lang talaga sila, kawala lang sila maghapon. Oo. So talaga tinuruan ko silang hindi magsira ng ng kung ano dito sa mga kahoy-kahoy dito kasi nga American Bully, maano pong mag-bite to, talagang tayo sumira ng bahay nito eh. Kumbaga nung tuta pa lang, tinuruan ko na sila. Kumbaga parang pinakaano sa kanila na bawal to. Even po doon sa baby ko, may baby ako, may mga toys yung baby ko, never nilang hinahawakan kasi alam nila sa baby ko yun. Ang toys nila, alam nila kung toys nila. Kapag sa anak ko, hindi nila inaano. Hindi po nila ginagalaw. Tapos ang ginagawa ko na pag iniwanan ko siya, nakabukas lang po yung TV. Para may pampakalma silang Yung iba kumukuha ng mga dog sitter pa, di ba? Pag wala. Oo, pag aalis. Pero sa akin po, na siya sanay na sila. Yung kaibigan namin, si Lali, yung kaibigan namin, meron siyang dalawang, Doberman, no? Uwi ng Pilipinas, yun, magastos din kasi hahanap sila ng dog sitter nga o kaya ng isang lugar na pwedeng ipanani yung aso nila ron. Iiwanan. Mahal din na per hour po, parang $35 per hour. At hindi mura. Parang $30 a day. Parang may ganun yata. Ay, per hour, a day po pala, a day po. Imagine, pare, iiwanan mo rin yung aso mo 30 days, dalawa. $30 Oh my gosh, ang mahal nun. Kaya yung iba... Saka medyo rin, may mga... sige po, Kuya Rex. Kuya sige po. Yung mga iba, doon nila binibigay sa kilala nila na may aso din. Kaya mas mura ang singil. Pero kung doon ka nga pupunta sa parang hotel din yun naiiwanan mo. Mahal, 30. Pero mas advisable po, Kuya Mark, iwan mo sa kakilala mo na lang. Kasi may mga experience din po ako ng mga kaibigan ko na iniwanan nila sa ganun, parang hotel. Para nag-iwan ka ng pusa, nung kinukuha mo na yung aso mo, leon na. Nag-iba na yung ugali. Nagbabago po yung ugali. Kasi hindi marunong mag-alaga. Pwede rin kung baka nabubuli yung aso nila, tapos tsaka marami doon Opo. May ganun pong senaryo na Kaya parang minsan iniisip ko rin minsan kung uwi ako, paano ko to iiwan. Parang ang hirap pa ngayon, di ba? Opo. Oo. Actually, katabi ko matulog ko, Kuya Rice, araw-araw. Opo, katabi ko po. Kasi si Mrs. doon sa kama namin, kasama yung baby ko. Ako sa sopa lang po. Kasama yung baby mo. Opo. Kasama ko yung dalawa. Kaya pag-isip ko po sa umaga, parang ang sakit ng katawan ko kasi nakadagan po yung 40 kilos na aso sa Sabi nga nila, kumbaga, dati, nag-aalaga ka ng aso kasi para may bantay yung bahay mo. Ngayon, nag-aalaga ka ng wala na, hindi mo naman may iwan yung bahay mo kasi walang bantay yung aso mo. Ganon. Correct, oo. Magastos, mahal diba? bumili ng aso dito, by the way, Mahal yan. Saka pag nahuli siya, like for example, kung nakawala siya, tapos hindi siya nakaregister, parang tutubusin mo yung aso. May experience po ako yung isang aso nung kakilala ko nakawala, nahuli ng ng tag dito po. Opo. Nagbayad siya ng 3,000. Ang bigat nun. Pinatubos sa kanya yung Parang mahirap nang bawiin niya. 3,000. Magkano ba ang aso? Alin po? Yung mga medyo ganyan. Mabigat. Ito, American Bully po, nung time na binili ko siya, nagre-range siya ng parang mga 5 to 6,000, parang ganun po. Grabe, no? Papi yun, Opo. Kaya po si Kainag napaurong. Pero binibigyan ko ng discount si Kainags na kaso nga lang hindi pa rin kaya ng ng budget niya. Medyo mahal, no? Opo. Si Kainags mahilig po sa aso talaga Ang mahal nga, no? Ganun pala kamahal ng papi. Opo. Mahal yung breed na yan, Pero tipid po sa pagkain to, honestly, Kuya. Lang to dog food lang siya. Tapos minsan binibigyan ko siya ng fresh na chicken feet. Pinagbo-boil ko siya ng chicken liver o pork liver. Tapos kumakain po siya ng vegetable. Kumakain din siya ng vegetable. Walang problema sa kanila yung chicken feet kasi naisip ko na hindi kaya matalim yung buto nun na makasama sa aso. Conforme po sa sa aso. Pag yung aso may parang hard biter like yung malalaki like Doberman, yung
Ito American Bully, Rottweiler, Pitbull, o Rottweiler, wala po sa kanila yung chicken feed. Pag yung mga Shih Tzu pinakain mo ng chicken feed, ayun, mamamatay po yun. Yun, tigok yun. Malamang. Oo, sa Askal, pwede ka mga Yung O Askal, sa kahit Askal, medyo kaya pa. kahit Kaya ano po yan. ng Askal Askal. kahit ano yun. Kahit ano yan. Sabi nga nila, kahit diaper yan, okay yan. Daya, pero magastos. So, paano pag ginuguro mo yung aso mo, ikaw na lang? Ako na lang po lahat. Pati pag yung panoorin nyo Kuya Rice yung mga video kong nauna, nung nanganganak yung aso ko, ako yung nagpapaanak. Talagang ako. Ako po nagpaanak. Ako talaga yung, pag yung nahihirapan na silang huminga, talaga ako yung nagsusurvive dun sa aso. Ikaw na rin yung umiire, no? Ako na po rin. Iisipin nyo naman, no? Isa sa factor sa pagpili ng bahay niya. Pinili niya ang hindi magandang lokasyon para lang sa aso niya. Opo. Oo. Mahal na mahal. Kasi mararamdaman mo po talaga pag yung may aso ka, talagang mararamdaman mo yung pagmamahal ng aso sa'yo. Talagang ganun sila na talaga aabangan ka nila. Parang naghihintay sila palagi para sa inyo. Kasi nung time ng pandemic, ito po talaga nagpaano sa akin. Siyempre, ang pandemic time dati, parang di mo alam kung saan ka kukuha ng panggastos mo. Yung, alam niyo po ba yung ganoon? Na parang, ang sakit na ng ulo mo, di mo na alam gagawin mo. Kumbaga yung aso ko lang po yung nagbigay sa akin ng parang makasurvive ako. Parang siya nagbibigay ng ligaya sa akin ng mga time po ngayon. Kumbira. Maganda, kasi isang puppy, 5K. Kung nabenta mo, 10K ka agad, di ba? Pero minsan mahirap mag-let go pag yung... May video pa po umiyak. Umiyak po ako. Oo. Nung medyo matagal na siya sa akin. Parang ganun po yung nangyari. Yung ganun ba yung sa'yo, Ina? Nagbe-breed ka rin? Hindi. Ito nga nangyari. Nag-anakan na ngayon yung mga aso namin. Ibibigay namin o bibenta. Hindi ko kaya... Natira na lang sa amin dahil nalulungkot akong hiwalay kami. Kaya hindi ka pwede mag-breed. Hindi pwede mag-breed si Ina. Yung mga bumibili sa'yo, Jerry, puro Pilipino ba? Oo. Karamihan po Pilipino. Pero iba sa Ontario, sa Calgary, sa Edmonton, yung mga kumuha po sa akin. Siniship ko na lang po siya. Siniship? Saan? Opo. Sa po, parang cargo. Isiship ko siya sa cargo. Ganon. Opo. Medyo mahal din ang pag... Opo. Talaga? Okay. Mga nasa 700 din po isa. 700 din isang kasi pag kunyari ako bumili ako sa'yo, taga-Ontario ako. Kung kunyari napag-usapan natin 4K, ako pa mag-shoulder ng shipping fee. Opo, conforme po sa usapan. Kasi medyo talo ka na po kung sasagutin niyo pa yung Kasi nasa kontrata naman yun, may contract po kung okay. Ibig sabihin, let's say, bumili ako ng aso sa'yo, halimbawa pick upin ko yung aso dyan, may pamasahe pa rin yung aso pag dinala ko, kasabay ko? Opo, pero mas mura po. Kasi the more na may parang nakababysit dun sa tuta, mas mura siya kaysa dun sa nakakargo na Kasi sila po sila magbabantay nun eh. Ibig sabihin, pwedeng ilagay ko siya sa cage kasabay ko? Opo. Nasa upuan ko lang. Sa edad niya, sa edad niya, may certain ilang buwan siya, na pwede mo siyang katabi sa mismong Oo. Sa aeroplano meron po. Pero pag sinip ko siya, nandun siya sa cargo ng plane. Mas mahal. Opo. Pero kung katabi mo siya, mas mura po. May responsibilidad ba yung pagkakakargo mo nun? Let's say may mangyari sa tuta, may pananagutan ba yung doon? May naman siya, kuya, may insurance na na inaalok sa'yo kung sakali ganito yung mangyari. Opo. Papalitan nila kung magkano yung presyo ng aso. Opo, nagbabayad po kami ng extra. Magastos nga, pambihira. Ayun. Pero masaya, kuya. Masaya siya pag may aso. Oo. Magastos, pero marami pa rin bumibili. Opo. Marami po dito, lalo yung mga Pilipino. Kasi nung time po nung parang 2 years ago, sikat na sikat po yung American Bully sa Pilipinas. Ang daming sikat na po. Kaya dito, yung mga nanonood ng mga vlog sa Pilipinas, naengganyo ngayon. So ngayon, nangyayari, syempre, sa Canada po kayo, maghahanap sila ng yung mga American Bully dito. Nakakataon yung vlog ko po sa American Bully dati. Ayun, nagsisipag-message na sila sa akin. Oo.
Paano yun? Di binablog mo na. Buntis pa lang yung aso mo para may magpapareserve na. O... Ganun po siya. Tsaka Kasi alam pag nila nanganak na si alam nila na si Jerwin magaling mag-alaga champion niya nga yung alaga. Hindi ba nakadagdag sa presyo yun, Jerwin? Na champion yung hindi ba nakadagdag sa presyo na champion yung ano niya? Hindi po, mas madali siyang mabenta. The more na kumbaga pa yung nanalo po ito sa show, wala naman akong price na nakuha eh. Pangalan lang po ang Oo. Pero pwede mo taasan yung presyo mo kasi nga nag-champion yung aso mo, yung tatay nung ano mo. Pero medyo sa ngayon kasi ko medyo malapit tayo sa US eh. Mas magaganda kasi aso talaga doon eh. Kasi usual talaga eh. Kumbaga maraming mas sikat. Actually kuya, mura pa nga yung 5,000 na sinasabi ko sa inyo. May aso pa na million dog. Ha? Ano yun? Opo, American Bully po, pero million yung presyo niya. Grabe, no? Ayun yung maabot ng ganun. Opo, ganun siya kamahal na may mga dito na sikat po na breeder na talagang kilala na siya, parang 20 years na sila sa business. Ang ginagawa po nila, like for example, ako po si Legend, meron po akong lalaki. So yung semen po ni Legend, ipini-freezer ko yan. Ipi-freezer nila yan. May mga bumibili po. Yung similya parang nasa like around $150,000 pa nga po, may bumibili. Ganun po siya. Kumbaga sa akin, barya lang po yung sa akin, sa mga talaga pong pag nag-check talaga kayo ng abot sa American Bully, ganun sila gumastos talaga ng similya lang po nagagamitin doon sa female nyo, 150,000 po ang presyo. Grabe, no? Wow. Opo, ganun siya ka-in-demand talaga. Kaya mahal yung benta mo. Alam ko nang nasa isip ni Rice. Hindi. Hindi tayo hindi tayo mola eh. Marami dyan, Kuya Rice. Marami dyan sa inyo. Marami po kakalalang Pilipinong breeder dyan sa inyo. Marami po. Marami madalas ang show sa inyo sa Toronto po madalas. Marami nag-aaso dyan Dito marami rin nag-aaso. Meron din kaya lang dito rin sa Regina, marami rin. Oo, ang mahal lang. Bagay, maganda sana pagkakitaan, kaya lang talagang, yun nga, kasama damdamin minsan di ba? Oo, mahirap i-let go mo na Siyempre, pag ikaw, lalo na pag ikaw yung nagpaanak, tapos nakatitig pa sa'yo paglabas, Papa, ikaw na yun. Di ba, mahirap Jerwin, payag ka ba? Payag ka ba? Na maging 50% state ang Canada ng US? Actually, madalas po namin inaano ni Mrs. niya para sa akin kuya, parang hindi, para sa akin hindi. Kasi para sa akin, mataas na pangalan ng ang bansang Canada may sarili siyang kaya niyang mabuhay o mabuo ng mag-isa nang hindi niya kailangan ng kaya nga po inalok siya ni di ba? Di ko po alam kung si Poliver ba parang nagsabi, parang kukunin nilang 13 city ang US para nagbiro po ata siyang ganon. Parang, ko lang po yung parang inalok po niyang pabalik, parang ganun ba? Oo. Mas okay na po. Kasi nabasa ko rin po yung mga comment yun nung nakaraan, nabasa ko rin po yung pinag-usapan niya sa vlog Oo. Kung yung iba sinasabi nila, kung pupunta si Rice at Ina sa Saskatoon, saan mo sila dadalhin? Yan. Sa Berry Barn po. Sa Berry Barn po. Totoo ba? So sikat pala yung Berry Barn? Tourist spot po talaga siya. So lahat ng mga turista po, doon talaga sila nagpupunta. Kasi pag pumunta kayo ng Saskatoon, may ibibigay po sa inyong brochure kung saan kayo mga pwedeng pumunta. Makikita niyo po doon yung Berry Barn. Di bale. Pag magawi kami dyan ni Rice. Unahin muna namin yung Regina bago kasi umalis si Mark doon. Alam mo naman. Kailangan namin makapunta dyan bago umalis si Mark dyan. Hindi pa alam. Hindi pa okay. Paano? Jerwin, maraming salamat sa istorya ng buhay mo. Maraming salamat po. Sana po kahit paano may mga natuwa o may mga natutunan dito sa napag-usapan natin. Thank you so much. Sige, pakita ulit natin ang, teka muna, itong YouTube channel ni Jerwin, ang Kamamaw Vlog. Yan, baka isipin nga nila dahil dito sa picture mo na puro tungkol sa aso ang iyong vlog. Pero hindi, okay? He talks about other things happening in Canada also. Yung mga policies and iba pang mga buhay sa Canada episodes. Tsaka yung mga taga-Saskatoon, sali kayo sa grupo nila. Maganda yung hangarin ng grupo nila yung tumulong. Ako pwede po sa Saskatchewan po yun, Kuya Mark. Pwede po kayong mag-join dun sa group.
Oh? That's good. Oo. Hindi po talaga po Saskatchewan siya. So inaano lang po muna kung sakaling magkiklik sa Saskatoon, papalawakin nila, gawin nilang Saskatchewan. Sige, iilis ko dyan. Kasi sa tagal ko dito sa Regina, wala pang nag-aalok sa akin sumali sa isang grupo eh. Kaya nagawa na lang tuloy si Mark ng Spot Pinoy. Kailangan mo. Kaya gumawa ng sarili niyang grupo. Walang nanghikayat sa akin na, uy, sali ka dito sa amin, Mark. Wala. Okay. Okay. Oy, thank you so much. Thank you, Jeremy. Salamat po. Salamat. Oo. Thank you So, po. ayan, dito na natin tatapusin ang episode 58 ng Wow! Spot. Diba? We're back to entertain people. Sige, kita na lang tayo sa susunod na episode. Maraming salamat ulit. Bye! Bye-bye po.